Muling ipapakita ni Kai Sotto ang kanyang double-double attack at magandang performance kontra sa koponan ng Nagasaki. Inaasahan din na mas mahabang playing time ang lalaruin ni Kai Sotto sa game. And bago tayo magpatuloy mga kaibigan, please huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. And pahit na rin po ng notification bell for more Kai Sotto updates. Maraming salamat po. Well mga kaibigan, kaabang-abang po muli ngayon ang laban ng Yokohama B Corsair kontra dito sa koponan ng Nagasaki. Naging team po ito noon ni Jordan Heading, no? Dito po huling naglaro etong ating kababayan na si Jordan Heading at maganda rin ang kanyang performance na naipakita dito. Pero sa pagkakataong ito, talagang lalaban ng Yokohama kontra sa Nagasaki. Ito yung sinasabi natin na dapat maging consistent si Kai Sotto. Dahil sa pagiging consistent nga po, lumalabas ang tunay na abilidad ng ating pambato na si Kai Sotto. Kahit nga po, no, si Coach Aoki Taketo ay napapahanga sa ipinapakita ngayon ni Kai, which is hindi naman niya na ipapakita nung naglaro ito sa Hiroshima Dragonflies. So walang duda, no, tamang-tama talaga yung ginagawa ngayon na sistema ni Coach Taketo sa ating pambato na si Kai Sotto. Aasahan natin hindi na po yan babaguhin, no, ni Coach Taketo. Lagi na yan, fix na nasa first 5 si Kai Sotto with the playing time po na 20 to 30 minutes of playing time. Mas maganda na mas mahaba talaga yung playing time ni Kai Sotto. Pero mga kaibigan, ang iniingatan din kasi dito ni Coach Taketo ng Yokohama yung foul nga ni Kai Sotto, dahil sa huling laban kontra sa Toyama Grouses, nakita naman natin, no, ilang foul yung na commit ni Kai Sotto doon. Namuntikan pa nga, no, sa mga quarter, sa mga last quarter, muntikan pang ma-foul out yung ating pambato na si Kai Sotto. Pero go na go pa rin. Basta ang mangyayari dito, once na nagkaroon ng foul si Kai Sotto, inilalabas po agad siya ni Coach Taketo, then ibinabalik din po agad kapag nakikita niya, no, na nahihirapan dumepensa yung kanyang mga kakampi dito nga po sa Yokohama. Kaya naman kasi ilalabas si Kai para din makondisyon. Pagka kasi talagang nakikita ni Coach Taketo na wala sa kondisyon si Kai Sotto for foul, inilalabas yan. Pero hindi pinapalabas ng matagal dahil walang dedepensa. Once na iniwan sa labas ng matagal, lumolobo ang kalamangan ng kalaban. Yun po ang nakita natin at talagang mas natututo ngayon si Coach Taketo. Dahil kung titignan po ninyo, grabe yung pagpapahalaga ng Yokohama kay Kai. Kung dati mga kaibigan, walang Kai Sotto itong Yokohama, lagi silang kulelat. Sa mga laban nila talaga talon-talo at kakaunti po yung supporters nila. Yan po yung hindi nakita ng Hiroshima kay Kai Sotto natin, na kahit ang dami-dami na sumusuporta noon sa Hiroshima, iniwanan pa rin nila. Eto nga po si Kai Sotto, hindi man lang nila ipinagtanggol. Pero si Coach Taketo, nakita nyo, siya yung kauna-unahang coach na talagang sumugal at nagtiwala sa ating pambato na si Kai Sotto. At ngayon, umaani na si Coach Taketo ng galing ng ating pambato. Well mga kaibigan, tuloy-tuloy yung suporta sa ating pambato na si Kai Sotto. Yokohama B Corsair kontra sa koponan ng Nagasaki po, no, alas 2 po ng hapon, bukas po ang laban nila. And please don't forget to like and subscribe para ma-update ko kayo sa mga susunod na Kai Sotto update. Maraming salamat.